Tuwing umuulan, hindi ko alam kung napapansin ninyo na parang mas mabilis tayong mainip sa mundo. O kaya naman parang nakaka-stress kahit wala lamang ginagawa. O simpleng parang malungkot ka lamang. Ang tawag dito, seasonal affective patterns. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Hindi naman ito laging totoo, pero minsan nangyayari talaga to. Kapag ka maulan, mas kaunti ang sunlight na siyang po pwedeng makadisrupt ng sleep-wake cycle at magpababa ng serotonin at dopamine levels, kaya mas nagkakaroon ng anxiety at lethargy. Parang ganoon. Pero again ha, hindi po lahat ng tao makakaranas nito dahil may mga taong masaya naman kapag ka umuulan at makulimlim. Dagdag din po natin, may mga taong naaapektuhan talaga ng panahon na kapag ka may bagyo o malakas yung hangin, nagtitrigger ng anxiety attacks at ng headaches. Idagdag pa po natin na kapag tag-ulan, mas less yung gala, nakukulong sa madilim na kwarto, kulang ang sunlight at physical activity, kaya dumarami ang negative thoughts. Ang sabi nga, di ba, an idle mind is the devil's playground. Kaya naman, narito po ang ilang simple tips para makapag-manage tayo ng anxiety naturally. Una, maghanap ng liwanag o ng source of light lalo na sa panahong makulimlim. Maglakad-lakad kayo kahit tag-ulan. Dok, sa ilalim talaga ng ulan, maglalakad? Ay, nako. Mga pilosopo. Ano ba? Doon lang kayo sa mga covered area. Actually, nilagay ko lang din talaga dito yung mga pilosopo kasi hindi ko dapat nilagay dito eh. Alam ko namang mga may common sense yung mga narito sa page na to. Ay, di mo sure? Oh, next tip. Mag-deep breathing. O pwedeng i-try ang box type breathing. Parang gagawa kayo ng box. Taas, forward, baba, forward. Ganito yan. Breathe in for 4 seconds, then hold for 4 seconds, breathe out for 4 seconds, and then hold for 4 seconds, and then repeat the cycle. Pwede rin po ang mindfulness exercises. Noong nag-aaral pa ako ng pag-aartista under ng Star Magic, itinuro po sa amin ni Direk Ryan Carlos ang sense memory. Pero ngayon, Chabak technique na ang tinuturo niya sa MQAA. Halimbawa, meron kayong kape dyan. Pakiramdaman ninyo gamit ang senses ninyo. Gamitin yung senses. Ano ang nakikita mo dyan sa kape na yan? Ano ang kulay? Ano ang nasa background? Ano ang senaryo sa paligid? Nasaan ka? And then, amuyin mo yung kape. Ano yung amoy? Matapang ba? Amoy matamis ba? No-overpower ba ng coffee shop? O may kasama ka bang mas mabango kaysa sa kape? Hawakan mo ngayon yung cup. Mainit ba? O parang lumalamig na? Tikman mo yung kape. Ano ang lasa? Mga ganyan, basta gamitin yung senses. Tapos mag-emanate na sa iyo yung mga memories na po pwedeng maaalala mo. Mindfulness po ang tawag doon. O kaya naman, simple lamang, wag mo nang pakomplikaduhin, makipag-usap ka sa mga kasamahan mo dyan sa bahay. Isa pang tip, siguraduhin mong hydrated ka. Kumain ka rin ng balanced diet at bawas-bawasan mo ang caffeine at alcohol. Pero tandaan din po na kung tumatagal na ang mga ganyang pakiramdam ng higit 2 linggo, lumalala ang pakiramdam mong nalulungkot ka, nakagagambala na sa trabaho o sa tulog mo, may kasamang panic attacks, mayroong self-harm thoughts or substance abuse, baka kinakailangan mo na ng professional help. Magpatingin po kayo sa mga doktor. Tandaan, may mga paraan para maibsan ang nararamdaman. Kung tulong ang kinakailangan, ang mga profesional na nasa paligid lamang naman po ay maaari ninyong lapitan. At sana po may natutunan kayo, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat!